601M, ang isang radio drama na pinamagatang Lihim na Katotohanan. Sa bayan ng Maguindanao, may mag-asawang naungupahan na nagngangalang sina Anyang, hindi ako nakakapalaot ngayon dahil sa lakas ng ulan. Oo nga, Eddie. Sana tumigil na yan. May bagyo ba? Magkakaroon pa lang, sabi ng kumari ko. Gabi na, magapunan na tayo. Oo nga pala, mahal. Kailan tayo gagawa ng anak? Ikaw talaga, mag-ipon muna tayo, no? Kaya ko naman kayong buhayin eh. Basta, kumain ka na muna dyan. Sige na oh. Pagtapos natin kumain ha. Ikaw talaga. Relax ka lang. Ano ba? Masakit kaya? Nakikiliti ako. Mahal, salamat ha. Dahil pinagbigyan mo ako. Bubuhayin ko kayong dalawa hanggat sa makakaya ko. Walang problema. biglang napaisip si Anyang. Kung magkakaanak kami, dapat magtrabaho din ako para mabilis kami makapag-ipon ng pera. Hoy, Eddie! Isang linggo na kayo hindi nagbabayad ng upa. Mahigit 1,000 na ang babayaran niyo sa akin. Hindi pwede yan. Wala nang libre ngayon. Kailan niyo balak magbayad? Aling Susan naman. Nakatanggap agad kami ng mura sa'yo. Umagang umaga oh. Magbabayad naman kami. Pagbigyan niyo po muna kami kahit 2 linggo lang. Ay, hindi pwede, punyeta. Kailangan ko din ng pera, no? Ano, bibigyan ko na naman kayo ng pagkakataon? Tapos ganito ulit mangyayari? Di kasi ako nakapalaot ng isang araw at kahapon dahil sa lakas ng ulan. Babawi naman kami Aling Susan eh. Sige na po kahit 2 linggo lang. Pag nagkapera na kami, babayaran ka namin agad. Huling tawad ko na sa'yo, Eddie, ah. Pag di pa kayo nakapagbayad, aalis kayo dyan sa bahay ko. Maraming salamat po Aling Susan. Hulog kayo ng langit sa amin. Oo, pangako magbabayad kami. Ganda talaga ni Aling Susan. Bubola pa siya. Siya, mauna na ako. Mag-iingat po kayo Aling Susan. Maraming salamat po ulit. Anong sabi ni Ate Susan? Bakit siya sumisigaw? Naniningil na kasi siya ng bayad natin sa upa. Ha? Magkano daw? Higit 1,000 na daw. Kasama na din ang kuryente at tubig. 1,000 na. Hindi ka pa nga nakakapalaot. Paano yan? Anong sinabi mo? Kaya nga eh. Pero binigyan niya muna tayo ng palugit. Dahil nakiusap ako kahit 2 linggo at pumayag naman siya. Ay, salamat. Mabuti naman kung gayon. Wala pa naman tayong pera pa. Bisit na gurang yun. Ay nako, galit na galit. Kumain ka na dyan. May niluto akong almusal. Mauna na ako ha. Teka, sandali lang. May sasabihin ako. Ano yun? Mamamasukan muna ako bilang labandera. Ano na naman yung nasa isip mo? Mamamasukan ako para mabilis tayo makapagbayad kay Aling Susan. Ha? Ako na bahala sa pera. Kaya ko naman to. Ayoko magtrabaho ka. Kailangan ko gawin to, Eddie, dahil mahirap kumita ngayon sa pangingisda dahil sa pabalik-balik na ulan. Para makaipon na rin tayo. Anong gusto mo? Nakatunga nga lang ako dito. Ayoko. Di pa din ako papayag. Tsaka baka mapano ka pa. Bahala ka. Kaya ko sarili ko, no? Malis ka na at mangisda. Basta nagpaalam ako sa'yo. Bahala ka nga sa buhay mo. Tito Berto. Oh, Anyang, ba't nandito ka? Gusto ko po sanang mamasukan sa inyo. Balita ko po kasi naghahanap po kayo ng labandera. Ah, ganun ba? Umalis kasi asawa ko eh. Sakto, naghahanap ako ng labandera. Sigurado ka na ba sa desisyon mong yan? Siyempre naman po, kayang-kaya ko po yan, Tito. Ah, sige, hindi na kita tatanungin ha. Pero sigurado ka ha. Wala nang atrasan yan. Opo. Kailan mo ba gusto magsimula? Kahit ngayon na po, Tito, kailangan na kailangan ko lang po talaga ng pera para po sa bahay na tinitira namin. Ngayon? O tara na, sigurado akong masasayan ka at masasarapan. Ha? Ano pong ibig nyo sabihin? Ibig kong sabihin, masasayan ka sa trabaho at syempre, masasarapan ka sa luluto ko pagtapos mo dyan. Tapos na po ako sa aking gawain. Mauna na po ako. Bukas na lang po ulit.
Saan ka galing? Nagtrabaho ako, bakit? Di ba sabi ko di mo na kailangan gawin yan? Dahil kaya naman kitang buhayin. Saan ka naman nagtrabaho? Sa tiyuin ko. Saka sabi mo, di ba, bahala ako sa buhay ko. Hindi pinilit ko pa din. May problema ba dun? Wala. May problema. Bakit? Nag-umpisa ka na ba agad? Okay naman. At buti na lang pumayag yung tiyuin ko na magtrabaho ako sa kanya. At saka nagsimula na rin ako kanina. Buti pumayag siya na pumasok ka sa kanya bilang labandera. Eh, di ba nagkaalitan sila ng papa mo noon? Hindi ko alam kung ba siya pumayag. Pero ang mahalaga, may trabaho na ako at mabilis na rin tayo makakapag-ipon. Kaya huwag kang ano dyan. Oo na. O siya, kumain na tayo at kanina pa kita inaantay. Kala ko kung ano na nangyari sa'yo. Kala mo talaga. May sinasabi ka. At saka salamat sa pag-aalala ha. Matulog na tayo, mahal, at maaga pa ako bukas. Magandang umaga, mahal. Kumangon ka na dyan. Mag-almusal na tayo. Maganda umaga rin, mahal. O sige, susunod na ako. Oo nga pala, mahal. Anong oras ka alis mamaya? Maya-maya, mahal. Bakit? Wala naman. Susubukan ko maling mamalaot mamaya kapag di na malakas ang ulan. O sige, mahal. O siya, mauna na ako at marami pa akong gagawin doon, mahal. Mag-iingat ka, ha? Mag-iingat ka din, mahal ko. Hayaan niya, kamusta? Ito, okay lang naman po. Uuwi ka ba mamayang tanghali pagtapos mo maglaba? Hindi na po muna. Maayos ko naman pong iniwan yung bahay. Ganun ba? Balita sa inyo ng asawa mo. Okay naman po kami. Kaso, may konting tampuhan lang po. Bakit naman? Ayaw niya po kasi ako magtrabaho at baka may mangyari daw po sa akin. Nag-aalala po yun. Ganun ba? Ang swerte mo pala dyan sa asawa mo. Sana ikaw na lang asawa ko. Opo, maswerte po talaga. Ha? Ano po? Wala. Nga pala, Anyang, ito na yung sweldo mo para sa paglalaba mo noong makarang araw at ngayon. Sige po, pakilagay na lang po muna dyan sa lamesa. Kukunin ko na lang po mamaya pagkatapos ko po magsampay. Oh, isang linggo ka na nagtatrabaho dito Wala ka bang balak umiga? Ha? Ano po, Miga? Ibig mong sabihin, magpahinga ka na muna. Hindi naman masyado importante yan. Matanong ko lang po, matagal na po ba kayo ng asawa mo? Oo, halos 36 years na kami nagsasama. Matagal na po pala, no? Nag-away na rin po ba kayo? Oo, madalas kami nag-aaway. Ano pong dahilan ng pag-aaway nyo? Keso, may babae daw ako. Minsan, doon daw ako sa babae ko natutulog. Pero di niya alam, nasa trabaho lang ako. Overtime kasi ako minsan. Hindi ka naman po siguro ganun, di ba po? Hindi. Mahal na mahal ko ang aking asawa. Pero sa tingin ko, mahal na din kita Ha? Mahal po, Tito? Siyempre, bilang chewing mo, mamahalin kita. Salamat po, Tito. Pero siyempre, sa loob ng 36 years, may biniyaan kami ng anak. Lalaki po ba? Oo, o ano, pahinga ka na muna. Ay, hindi na po. Tatapusin ko na lang po ito. Ikaw naman, pwede mo ba linisin ang kwarto ko? Masyado na kasing magulo Pwede naman po. Tatapusin ko lang po itong ginagawa ko. O sige, pagtapos mo dyan, diretso ka na sa kwarto ko Hintayin na lang ito doon. Opo, susunod na lang po ako. Tito. O, Anyang, nandiyan ka na pala. Sige yan, pakilinisan naman. Medyo magulo na kasi. Kaya mo ba? Oo naman po. Sige, salamat. Tuwagin mo na lang ako kung meron kang lilinisin hindi mo maabot. Anyang, pwede ba akong magtanong? Oo naman po. Ano po yun? May anak na ba kayo ng asawa mo? Wala pa po. Wala pa sa isip ko yun kasi nag-iipon pa lang po kami. Ganun ba?
Ang dami niyo na po palang damit, Tito. Bango talaga. Tito, anong ginagawa niyo sa buhok ko? Bakit niyo inaamoy? Pasensya ka na. Pares kasi kayo amoy ng buhok ng asawa ko eh. Napagkamalang ko lang. Anyang? Oo, pre, ano meron? Ba't ang aga-aga kumakato ka na? Ikaw ba yung asawa ni Anyang? Oo, ako nga, bakit? Oh, Tito, andyan ka po pala. May ipapagawa po ba kayo? Papakiusap ko lang sana siya na ikaw muna magbantay sa bahay ko habang wala ako eh. Kasi may lakad ako ngayon eh. Mag-inom mo kami ng mga katrabaho. Hindi niya gagawin yun. Hindi mo gagawin yun dahil labandera lang ang usapan. Ano ka ba? Nakakahiya ka. Nakikiusap na nga yung tao eh. Bakit? Bawal ba tanggihan? Basta nakakutob ko dyan sa tiyuhin mo eh. Sige, mauna na ako Anyang. Punta ka na lang sa bahay. Iwan ko na lang yung susi sa kapitbahay. Sige po. Hindi mo gagawin yan. Gawain ko yun dahil namamasukan ako sa kanya. At sinusukay mo na ako. Bakit? Wala naman akong ginagawang masama. Nagtatrabaho lang naman ako. Umalis ka. Oo, aalis ako. Dahil nakakasawa dito sa bahay na to. Buwisit na buhay na to. Wala ng tamis ang pagmamahal ay di na kailangan pang dalawang puso'y magkasama. Kung wala ng Tao po. Sino yan? Ay, kuya, mainiwan po bang susi sa inyo si Tito Berto? Ah, si Berto. Oo, ito. Maraming salamat po. Ikaw ba ang labandera ni Berto? Opo, bakit po? Wala naman. Iya, mag-ingat ka paminsan-minsan ha. Opo, pero bakit niyo po nasabi yan? Wala naman. May mga nagaganap daw dyan sa bahay ni Berto. Kagaya ng mga multo po? Naku tay, hindi ako natatakot dyan sa mga multong yan. Hindi, basta mag-ingat ka daw ng iya. Opo, maraming salamat po ulit. Asa ka na pa ngayon? Bakit di ka pa umuwi? Nagkaanan na ako sa'yo. Anyang! Anyang! Buksan mo naman yung pinto. Oh, Tito Berto, lasing na lasing po kayo. Ay, kay ganda naman ang asawa ko. Hindi po ako yung asawa niyo, Tito. Naku, napagkakamalan niyo na naman po ako. Ang ganda pala ng hubog ng katawan mo, Anyang. Sarap mo naman. Ay naku, Tito, lasing ka lang po. Pakikuha naman ang damit ko andun sa cabinet. Saan po banda dito? Tito Berto, ano po bang ginagawa niyo? Ang bango mo naman. Mukhang masarap pa talaga, Anyang. Ito na po ang damit niyo. Uuwi na po ako. Huwag ka na muna umuwi. May gagawin pa tayo. Huwag niyo pong hawakan ang kamay ko. Ano ba? Hindi po pwede. Pagpabukas niyo na lang po yung tiyo. Sa kagabi na rin po, hinahanap na po ako ng asawa ko. Tiyak nag-aalala na po sa akin yun. Tito Berto, anong ibig sabihin nito? Magugustuhan mo din to. Wag po, Tito Berto, maawa po kayo sa akin. Huwag kang makulit. Wag po, huwag niyo pong gawin sa akin to. Anak. Tito Berto, please, wag po. Parang awa niyo na po. mahal, tandaan mo lahat ng sasabihin ko. Naniniwala ako na tunay ang pag-ibig mo. Gising ka na, mahal. Sensya ka na kung nasampal kita nung nakarang araw. Nadala lang ako ng pag-aalala sa'yo.
Titiwalaan ko na lang yung chewin mo. Tara, kumain na tayo. Kumangon ka na dyan. Wala akong gana. Bakit? Ayaw mo na ba ako sabay kumain? Huwag ka na makulit. Wala nga akong gana. Ba't parang nangihina ka? Wala to. Hindi kasi ako nakatulog ng maayos kagabi. Sige, iiwan ko na lang pagkain doon ha. Kumain ka na. Oo. Di ko man maamin. Eddie? Eddie? Sino yan? Asan ang bayad nyo? Kailangan ko na ng pera. Hi, Aling Susan. Ito na po muna. Pagpasensyahan niyo po. Ito lang pong nakayanan namin. Eh, kulang pa to eh. Wala pa sa kalahati. Yan lang po ang nakayanan, Aling Susan. Magbabayad din naman po kami. Tangina, siguraduhin nyo lang ah. Nauubos na ang pasensya ko sa inyo. Mga buwisit. Makalis na nga. Punyeta. Oh, bakit ka bumalik? Ah, may naiwan lang ako. Siya nga pala, dumaan dito si Aling Susan. Naniningil na naman. Pero nagbayad na ako kanina, kaso kulang pa. Nagkagalaitin na naman siya. Hayaan mo, gagawa ko ng paraan yan. Okay, sige. Asan na ba yun? Pero teka, ba't nandito ka pa rin, mahal? Hindi ka papasok sa chewin mo? Ayoko na muna. Ah, ganun ba? Eh bakit parang galit ka? Hindi ah. Pwede mo ba ako bilan ng dalandan pag uwi mo mamaya? Ha? Ba't bigla ka atang nagpabili ng dalandan? Bawal ba? Hindi naman. Nagtanong lang. Sige, bibili ako. Hintayin mo na lang ako, ha? Oh, okay ka lang? Okay lang ako. Huwag mo akong alalahanin. Sige na, mamalakad ka na at mag-ingat ka. Sigurado ka ba, mahal, na okay ka lang? Oo nga. Sige na, umalis ka na. Okay, sige. Tio Berto, magandang umaga. Magandang umaga din sa'yo, Eddie. Oh, saan ka pupunta? Mamamalaot po, Tio. Sige, mag-iingat ka. Kanya. Sino po? Anong ginagawa mo dito? Anya, magpapaliwanag ako sa nagawa ko sa'yo. Wala ka nang dapat pang ipaliwanag pa. Umalis ka na dito. Anyang! Anyang! Andito na ako, mahal. Ito na yung dalandan na pinapabili mo. Salamat, mahal. Kumain ka na dyan. Nauna na ako para makapagpahinga na ako. Ano bang nangyayari sa'yo, mahal? Tila ba ako'y naninibago sa'yo? Nagdadalang tao ka ba? Oo, ata, mahal. Bukas ng umaga magpa-check up na tayo, mahal, ha? Mabuti nga kung ganun. Mahal, gising ka na. Tayo pupunta pa sa pagamutan. Oo, susunod na ako. Mr. and Mrs., base po sa ultrasound, lalaki po ang inyong anak. Sa wakas, magiging tatay na rin ako. Sige, Eddie. Umuwi na tayo. At medyo sumasama na naman ang pakiramdam ko. Sa paglipas ng ilang buwan, Eddie! Oh, bakit? Manganganak na ata ako. Oh, sige, mahal. Mag-iipake na ako. Sige, bilisan mo. Hindi ko na kaya, Eddie. Tara na, mahal. Kuya, pinakamalapit pong lying in. Dok, yung asawa ko po manganganak na. Sige, iirin mo pa. Sige lang. Ayan na. Malapit na lumabas.
Mister, isang malusog na lalaki ang inyong anak. Talaga po? Salamat naman kung ganun. Nabiyayaan na kami ng anak. Nung araw na iyon, sobrang tuwa ni AD. Makalipas ang ilang taon, si Anyang ay pumasok nakatulong sa ibang tao at umiwas na siya sa kanyang tiyuhin. Ang bata naman ay lumaki na. Nagtapos siya sa paaralan ng Maguindanao. Kinausap ni Romeo ang kanyang ama upang ipagpatuloy ang pag-aaral. Pa, gusto ko pong makapagtapos ng kolehiyo sa Maynila at maging isang magiting na pulis. Kaya mo na ba, anak? Opo, tsaka may kilala naman po ako sa Maynila. Sa kanila lang po ako manunuluyan at magtatrabaho po ako para sa pandagdag po sa aking pag-aaral. O basta anak, mag-iingat ka ha. Maraming loko-loko dun sa Maynila. Yung mga gamit na dadalhin mo, ingatan mo ha. Opo, ma. Ikaw talaga. Kaya mahal na mahal kita eh. Uy, kailan mo babalak lumuwas ng Maynila? Bukas na po, ma. Kasi marami pa po akong aasikasuhin doon. Total na ayos ko na rin po ang aking mga kailangan. Ma, pa, alis na po ako. Mag-iingat ka anak ko. Huwag mo kami kalimutang balitaan ng ama mo kapag nasa Maynila ka na. Anak, intindihan mo ang pag-aaral mo. Ingatan mo ang sarili mo, ha? Opo, salamat po. Tuloy na po ako. Ako po, Kuya Jeff. Oh, Romeo, ikaw pala yan. Maaari po ba akong mamasukan sa inyong karinderya? Saktong dating mo, Romeo. Naghahanap talaga kami ng pwede kong makasama sa pagbantay ng kalendarya. Ganun po ba? Salamat po. Oh, ano pang hinihintay mo? Mag-umpisa ka na ngayon. Ay sige po, salamat po ulit. Kuya Jeff, papasok na po ako. Sige, mag-ingat ka. Naku, malilate na ako. Ouch! Ay, sorry miss. It's okay. Ate, isang nga pong adobo with rice. Ako din po. Ay, di ba ikaw yung nabangga ako kanina? Ah, ikaw pala yun. Pasensya ka na, nagmamadali kasi ako kanina. Mahuhuli na kasi ako sa klase ko. Okay lang. Nagmamadali din kasi ako. Kaya hindi ko na rin napansin. Ano nga pala pangalan mo? I'm Juliet, and you? Romeo. Oh, nice to meet you. Sige, ako na lang magbabayad. No, nakakahiya. Hindi, okay lang, ano ka ba? Huwag ka nang mahiya. Sige na nga. Thank you. Una na ako ah. Sige, mag-iingat ka. Ah. Sa paglipas ng ilang buwan, Juliet, sandali lang. Pwede ba kitang makausap? Oo naman. Tungkol saan ba? May gusto lang akong sabihin sa'yo. Ano ba yun? Nakaka-curious lang. May gusto ako sa'yo, Juliet. Talaga? Bakit ka tumatawa? Wala lang. Ang cute mo kasi. Seryoso ka ba? Alo, tinawanan lang ako. Mukha ba akong hindi seryoso? Ay grabe siya. Binibiro ka lang eh. Baka iwasan mo ako dahil sa sinabi ko ah. Hindi. Sa totoo lang, gusto na din kita nung una pa lang tayo nagkakilala. Lah, hindi nga. Oo, seryoso ako. Ang cute mo talaga. Yes! So paano yan? Pwede na ba kitang ligawan? Ligawan? Ang bilis naman ata. Siyempre, mahirap na maunahan pa ng iba. Sige, basta makakapaghintay ka ah. Oo, handa akong maghintay. At gagawin ko ang lahat para mapasagot ka lang. Dahil dito wala, sulit ka naman wala. Romeo,
Tatapatin na kita. Ano yun? Iba ka sa lahat ng lalaking nakilala ko. Anong ibig mong sabihin? Na sa'yo na lahat ng katangian ng gusto ko sa isang lalaki, Romeo. Juliet? Sinasagot na kita. Ibig sabihin tayo na? Yes! Hindi mo ba alam kung gaano ako kasaya? Matagal kong hinangad ang matamis mong oo. Uy, Bessie. Oh, bakit, Bex? Parang napakasaya mo ata. Abot lang ang iyong ngiti. Alam mo kasi, Bex, kami na ni Romeo. Oh, kayo na? Pero, alam na ba yan ng dad mo? Yun nga yung problema ko eh. Hindi ko pa din nasasabi yun kay Romeo. At lalong-lalong na hindi pwedeng malaman ni Daddy. Tiyak na pag-iwalayin kami nun. Ako, Bex. Malaking problema yan. Eddie, may ipagtatapat ako sa'yo. Huwag ka sanang mabibigla. Ano yun? Si Romeo, hindi mo tunay na anak. Ha? Paano nangyari yan? Eh, sino ang ama ni Romeo? Si Tio Berto. Sinasabi ko na nga ba eh. Paano mo nagawang ilihim sa akin to? Hindi ko ginusto ang mga nangyari. Pinagsamantalan ako ni Tio Berto. Sa paglipas ng ilang buwan, Sa wakas, nakagraduate na rin tayo. Congratulations to us. Romeo, pagbuti mo pagiging pulis mo ah. Ikaw din, Juliet. Pagbuti mo pagiging nurse mo. Sana kayo na ang forever. Cheers! Come on, guys. Congratulations to us! Yeah. Juliet, nais ko sanang lumas tayo sa probinsya bukas. Bakit mo naman naisip yan? Dahil nais kong ipakilala kita sa mga magulang ko. Sige, kung yan ang gusto mo. Tay, Nay, si Romeo po ito. Oh, Romeo. Maligayang pagbabalik, anak. Congrats nga pala. Tay, Nay, kasama ko nga pala ang aking nobya, si Juliet po. Hello po, magandang gabi po. Halika nga dito, Anyang. Hindi mo pa ba ipagtatapat sa anak mo ng tunay niyang tatay si Berto? Hindi mo na sa ngayon. Hindi ko pa kaya. Kung hindi mo kaya, ako ang magsasabi. Tay, Nay, may problema po ba? Sabihin mo na, Anyang. Patay na ang iyong Tito Berto. Mahigit 3 taon na ang nakakalipas. At siya ang tunay mong ama. Paano niya sa akin sa pakgame? Paano niya sa akin ito nagawa? Hindi totoo yan. Akala ko isang masayang pamilya ang madadatnan ko. Ngunit niloko niyo ako. Romeo, tahan na. Hindi mo naintindihan kung gaano kasakit ang nararamdaman ko ngayon. Kailangan mong tanggapin yan. At kahit pa paano, tinuring ka niyang anak. Bumalik na tayo sa Maynila. Babe, kailan mo ako balak ipakilala sa parents mo? Babe, sorry baka hindi ka matanggap ni Daddy. Dahil magkaiba tayo ng reliyon. Gagawin ko ang lahat. Huwag lang tayo maghiwalay. Dad, nandito po pala kayo. Saan ka galing?
At sino yung kasama mo? Nobyo ko po, Daddy. Hello po, Tito. Huwag mo akong matawag-tawag na tito. Naparito ako upang sunduin na kita. Babalik na tayo sa States. Ngunit, Dad, mahal ko si Romeo. Di po pwede. Dayan mo ang anak ko. Hindi kayo pwedeng kasal dahil magkaiba kayo ng reliyon. At isa ka lang dukha. Hindi ka nakababagay sa anak ko. At hindi kita matatanggap. Romeo! Juliet! Sa pagtagal ng panahon, patuloy na nagsumikap sa buhay si Romeo upang ipakita sa ama ni Juliet. At di nagtagal ay lumambot rin ang puso nito para sa kanilang dalawa. Sabi nga nila, walang lihim na hindi nabubunyag. Pagkos ay magsabi ka ng katotohanan sa lalong madaling panahon upang hindi mawala ang tiwala ng isang tao sa'yo. Makam John Anthony bilang si Jason. Pampilon Joan bilang si Aling Susan. Vergara Jenny bilang si Juliet. Carcillan Kenji bilang si Romeo. Ko Christian bilang si Eddie. Marijan Christian bilang si Berto. Cabrera Kim bilang si Fernan. Obing Patrick bilang si Ben. Bularan Vincent bilang narrator. Pinpin Rani bilang editor. Calleja Mark bilang kumadrono. Prado Kevin bilang si Jeff. San Miguel Giselle bilang si Anya.